Magandang araw muli mga mag-aaral na ikasampung baitang. Pagbati at nakarating na kayo sa ikalawang araw ng ating pag-aaral. Naway marami na kayong natutunan sa mga unang gawain at para mas mapalalim pa ninyo lalo ang inyong kaalaman, sa araw na ito ay ating mapag-uusapan kung ano nga ba ang mga wastong pagtugon ng pamilya sa mga napapanaong isyong panlipunan, iba't ibang paraan ng pagyabong ng wastong pagtugon ng pamilya sa isyu ng panlipunan at iba't ibang paraan ng wastong pagtugon ng pamilya sa isyong panlipunan. Handa na ba kayo sa araw na ito? Naway ang ating mga natutunan ay di lamang mananatili sa ating isipan, bagkus gawin natin ito na walang pag-alinlangan. Magsimula na tayo sa ating talakayan. Ang una nating pag-uusapan ay ang mga wastong pagtugon ng pamilya sa mga napapanaong isyong panlipunan. Una, pagpapalaganap ng edukasyon sa pamilya. Ang pamilya ay dapat nagsisilbing unang guro sa pagtuturo ng mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, diskriminasyon, karahasan at marami pang iba. Ikalawa, pagtuturo ng pagkakaisa at pakikipagkapwa. Sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa pakikipagkapwa-tao, natututo ang mga miyembro ng pamilya na maging sensitibo sa mga isyong panlipunan. Ikatlo at ang ikahuli ay ang pagsagawa ng mga proyektong panlipunan. Ang aktibong pakikilahok ng pamilya sa mga proyekto tulad ng clean-up drives at donation drives ay nagpapakita ng konkretong pagtugon sa mga isyong panlipunan. Ikalawang bahagi naman ay ang mga iba't ibang paraan kung paano pagyabungin ang mga wastong pagtugon na ito ng pamilya sa isyu ng panlipunan. Unang paraan, pagpapalaganap ng mga halaga ng moral at etikal. Ang pamilya ay mahalagang papel sa paghubog ng mga halagang moral tulad ng katapatan, respeto at pananagutan na kinakailangan sa pagharap sa mga isyong panlipunan. Pangalawa, pagtuturo ng civic engagement. Ang pag-encourage sa mga miyembro ng pamilya na makilahok sa mga civic activities ay pagpapalalim ng kanilang pag-unawa at pakikilahok sa mga isyong panlipunan. Ikatlo, pagbuo ng kritikal na pag-iisip sa pamamagitan ng pagbibigay ng espasyo para sa malayang talakayan sa loob ng pamilya. Nahuhubog ang kakayahan ng mga miyembro na magsuri at magbigay solusyon sa mga isyong panlipunan. Para naman sa huling bahagi ng ating talakayan ay ang iba't ibang paraan ng wastong pagtugon ng pamilya sa isyong panlipunan. Naririto na tayo sa mga paraan para malaman kung wasto ang pagtugon. Una ay ang personal na inisyatiba. Ang bawat miyembro ng pamilya ay hinihikayat na magsagawa ng sariling hakbang tulad ng pag-recycle, pagtitipid ng kuryente, at pagtulong sa mga nangangailangan bilang tugon sa mga isyong panlipunan. Ikatlo, pagbabahagi ng kaalaman at karanasan. Ang pagbabahagi ng sariling karanasan at kaalaman sa mga isyong panlipunan ay naging inspirasyon sa iba pang miyembro ng pamilya na kumikilos. At ang panghuli, pagsuporta sa mga advokasya. Ang aktibong pagsuporta sa mga advokasya na tumutugon sa mga isyong panlipunan ay nagpapakita lamang ng personal na pakikilahok sa pagbabago. Naway marami kayong naunawaan sa ating pagtatalakay ngayon. Hindi lamang dapat ito mananatili sa ating isipan, bagkuts ay dapat nating gawin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Hanggang sa muli nating talakayan sa susunod na araw.